Magandang umaga mga ka-agri. Unang application ngayon ng ating abono. Ito yung mga gagamitin natin mga ka-agri para mabilis bumulas yung tanim natin na sultan saka mga sili. Bali, ang unang abono mga ka-agri hindi muna malakas kasi maliliit pa yung ugat niya. Kailangan konti lang, mahina lang muna, kumbaga patitikimin muna natin siya para hindi siya mabigla sa malakas na abono. Ito yung unang i-abono natin mga ka-agri. Unang ilalagay itong sulfate mga ka-agri. Kumuha lang muna ako ng konti para konti lang yung dadaling ko kasi malayo yung bahay dito mga ka-agri. Ang ilalagay natin dito, ito mga ka-agri, sulfate. Pumunta kayo sa mga agri supply sa inyo. Ang pangalan sabihin nyo sulfate. Ganito yung itsura niya, pino lang siya. Para siyang asin. Ayan. Ang ilalagay natin mga ka-agri sa unang abono, bali kalahating ligo lang. Ito mga ka-agri, isang ligo to. Isang kalahating lata ng sardinas, ibig sabihin mga ka-agri. Wala kasi kung mahanap dito na lata ng sardinas, saka eto, parehas to sa lata ng sardinas. Ayan, kalahati lang siya. Huwag niyong bibiglain na malakas kaagad mga ka-agri, lalo na unang bagong tanim pa lang. Kasi pagka binigla nyo ng malakas, masisira yung yung ugat ng tanim ninyo. Bali ganyan lang siya mga ka-agri. Tutunawin lang natin siya sa tubig na nilagay natin. Ayan. Tapos eto naman mga ka-agri ay triple 14, triple 14. Bahala na kayo mga ka-agri kung anong brand yung gusto nyo, basta sa akin. Sa akin kasi ang ginagamit ko ay Swire. Pero meron ding pwedeng gumamit ng Atlas, nasa inyo yan mga ka-agri. Marami namang brand ng triple 14 o mga pataba. Bali sa triple 14 mga ka-agri, ayan, ganyan lang siya. Kulang isang ligo. Mas marami ng konti itong triple 14 kasi may pampaugat to, saka may nitrogen, may phosphorus, saka potassium. Complete. Ito. Ganyan lang. Bali pagsamasamahin natin diyan muna para matunaw siya. Ang pangatlo pala mga ka-agri na ilalagay natin ay etong humus. Ayun o. Humus yan mga ka-agri. Yan, humus. Ayan, binigay ng DA. Not for sale pa mga ka-agri. Bali, binigay lang siya ng DA. Yan. Ang gagawin natin mga ka-agri, tutunawin natin siya sa ganito. Ilalagay natin sa ganito, saka natin alog-alogin. Yan. Ang karga nga pala ng ganito mga ka-agri, isang ganito, yung isang dalawang ganito, isang drum ang karga. So yung pag sa drum kayo nagtitimpla, yung isang ganito sa kalahating drum nyo titimplahin. Eto naman sa ganito, kargahan nyo lang siya ng 2 kutsara, okay na. 2 kutsara, okay na yan mga ka-agri. Eto, natimpla ko na to kahapon mga ka-agri. Ayan o. Tapos pag naglagay kayo ng 2 kutsara, tapos maglalagay kayo ng 1 ligo sa isang karga ng isang balde ng tubig mga ka-agri. Ayan o. Tsaka natin ibuhos ulit dito. Pag halo-haluin na natin yan. Saka syempre haluin natin. Siguraduhin natin mga ka-agri na tunaw yung abono.
bakit sulfate yung nilalagay natin? Kasi ito mga ka-agri, hindi siya masyadong malakas. Hindi urea. Ito kasing sulfate hindi masyadong malakas, tapos pero mabilis siyang tumalab. Ito namang triple, complete kasi siya. Meron siyang nitrogen, phosphorus, saka potassium. Meron siyang phosphorus na pampataba ng puno ng halaman. Pampaugat kasi yon mga ka-agri. At ito naman humic acid. Soil conditioner siya, tapos marami siyang mga ano tawag dito, micro elements. Ito, bali parang organic kasi to. Yung mga kulang sa halaman nyo, katulad ng ayan, mga yan oh. Diba to? Yung mga basta yung micro elements katulad ng mga magnesium, mga iron, andito siya mga ka-agri. Kumbaga kailangan ng halaman din natin. Hindi lang NPK, hindi lang nitrogen, phosphorus, potassium. Kailangan din natin yung ibang element para gumanda yung tanim natin. Lusaw na mga ka-agri. Ngayon isasalin natin siya rito sa sprayer. Etong sprayer na to mga ka-agri, ito yung debomba. Kung makikita nyo, ayun, oh. May bombahan siya. Ito. Meron siyang ganito, ayun, oh. Debomba siya na dati siyang discharge. Ayun, oh. Kung makikita nyo, may ganito pa siya. Dati siyang sinacharge. Pero tinanggal ko na lahat yung mga battery nito, saka yung mga, dahil sira na siya. Sira kasi. Tinanggal ko na yung battery, yung mga dinamo niya sa loob, yung mga bomba niya, yung mga pump, para magaan. Tapos eto na lang ang itinira ko. Tapos tinanggal ko na lahat yung filter mga ka-agri. Wala na siyang filter, wala nang, kahit yung filter doon sa loob, wala na yun. Nang sa ganun, yung mga maliliit na abono na hindi natutunaw, sa triple kasi mga ka-agri, parang may bato-bato yon. Lumusot siya, hindi siya magbabara-bara. Ayan, hindi siya nagbabara. Ganito lang gawin nyo sa may sirang sprayer mga ka-agri. Bali alisin nyo lang yung mga filter, tapos pwede nyo nang gamitin yan na pang abono. Ayan, papakita ko sa inyo mga ka-agri mamaya kapag mag-i-spray na tayo ng mag-abono na tayo. So ayun mga ka-agri, andito na tayo sa taniman natin ng sultan saka ng siling panigang. Bale ito na nga pala yung papatabaan natin mga ka-agri na sultan. Ito, ganito pa rin siya, madilaw kasi wala pa siyang abono. Pero pagka inaburuhan natin yan mga ka-agri, beberde na yan dito. Yan, ganyan na itsura niya ngayon. Medyo maganda yung sikat ng araw ngayon dito mga ka-agri, kaya tamang tama sa abono natin. Yan. Ito yung sultan mga ka-agri. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-abono ng gamit tong sprayer natin na to, na debomba. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung recovery naman ng pinatabaan natin nung nakarang araw na yung panigang natin. Ayun. Next time yung panigang naman ipapakita natin mga ka-agri kung ilan yung timpla na nyo doon. Ito lang, basta unang abono, ganun lang mga ka-agri. Yan, ganun lang mga ka-agri, oh. Bali bobombahin lang natin ng minsan, tapos lalabas na dyan dahil nga wala tong filter. So kailangan lang nating, ayan, ganyan, ilipat-lipat lang natin.
Ang kagandahan ng ganito mga ka-agri, sa ganitong pag-aabono, hindi natin kailangan ng timba-timbay nito. Kasi pag timba-timba ito mga ka-agri, nasa 7,000 na puno lahat yan. Masakit na yung likod natin pagka nayari natin mga ka-agri. Hindi katulad dito sa ganitong diskarte. Ito, katulad niya, no? Nakatayo lang tayo. Pasan-pasan natin yung sprayer. Magaan lang naman yung sprayer mga ka-agri. Dahil 16 liters lang naman to. Ayan. Hindi tayo mahihirapan na yuko ng yuko mga ka-agri, oh. Ginhawa mag-abono. Etong 7,000 na to mga ka-agri, nayayari ito maghapon. Pwedeng mayari nyo ng mas maaga kapag ka nakatutok yung kuhanan nyo ng tubig. Kasi yung tuhanan ko ng tubig, doon pa mga ka-agri sa may kawayan na yan. Yan. Kaya medyo malayo. Kaya maghapon ko talaga itong pinapatabaan. Nakita nyo naman mga ka-agri, hindi tayo yuko ng yuko. Saka madali lang siya talaga mag-abono pagka ganito. Ginhawa lang. Ayun, oh. Itong kamatis na to mga ka-agri, hindi ko alam, parang hindi ko na sana abunuhan, pero kasi matanda na siya, magulang na. Bago natin na itanim, yun ang naging problema rito. Kapag ka nagpupunla tayo mga ka-agri, wag natin palang isasabay sa sili kasi itong kamatis, napakabilis niyang lumaki. Ayan. Okay, ganoon. Pero papatabaan pa rin natin siya, susubukan natin mga ka-agri kung ano magiging resulta niya. Bahala na kung gaganda ba siya o ano. Subukan pa rin natin siyang parecoverin kung kaya pang parecoverin tong ganitong itsura. Sana makarecover pa mga ka-agri kasi gusto ko talaga magtanim din ng kamatis. Dapat pala mga ka-agri, itong kamatis na to, dinelay ko siya ng 1 week bago ko siya itinanim. Medyo matagal kasi yung paggagayak mga ka-agri. Matagal nating naggayak bago tayo, kasi hindi kasi nakapagparotor ka agad dahil ulan ng ulan. Ngayon lang sumisikat ulit yung araw. Dinelay ko sana siya ng 1 week nung kinuha natin, pinunla. Nahuli sana siya ng 1 week. Hindi natin sinabay dyan sa sultan. Kasi itong kamatis mga ka-agri, sobrang ang bilis pala nitong lumaki. Tignan nyo, sobrang tangkad tapos magulang na siya. Pero kahit ganyan mga ka-agri, susubukan pa rin natin i-kwanto pabulasin, parecoverin. Abangan nyo na lang mga ka-agri yung development ng kamatis na to, kung kaya pa bang pabulasin. Dahil susubukan ko lahat gagawin ko mga ka-agri, baka sakali mapabulas pa to. Kasi gusto ko talaga magtanim ng kamatis. Ayoko namang bumili kasi sayang naman to mga ka-agri. Kasi kung bibili pa ako, gastos na naman yun. Yung ginagastos ko kasi dito mga ka-agri, utang ko lang. Hiniram ko lang to. Bali 30,000 nga pala mga ka-agri yung ginastos ko rito na hiniram. Bali binili ko na lahat, abono, mga kailangan dito. Abangan nyo mga ka-agri yung magiging development ng sili na to, kung ano yung magiging kamatis na to, kung gaganda pa ba siya. Kasabay nitong siling Taiwan natin, sultan natin. Tapos yung panigang doon sa gabi doon.
Ganun na mga ka-agri. Ganun lang mag-abono. Bali, ito yung itsura nga pala ng sultan natin. Napakaganda na. Ganda talaga na itsura niya. Madilaw pa siya ngayon kasi kabibigay pa lang ng abono. Pero mga 1 week yan mga ka-agri, biglang bubulas yan. Ito naman yung panigang natin simula sa tulos na yan. Madami nga pala rito mga ka-agri na ganito. Ayan, oh. Ang tawag na sa amin dito ay sa Tagalog mutha. Barsang naman sa Ilocano mga ka-agri. Kung familiar kayo rito. Ayan, ganyan, oh. Sobrang dami, oh. Yan kailangan bunutin mga ka-agri kasi malakas. Iaangat niya yung plastic. Aangat yung plastic na yan kapag hindi yan tinanggal. Ito, hanggang dito yung sultan natin. Ayun, oh, nakaangat na dyan, oh, sa lugar na yan, oh. Kahit dito, ayun, oh, talagang naglalabasan na sa at yan yung gagawin natin ngayon mga ka-agri pagka nayari tayong mag abono. Ito, naabonohan ko na to mga 2 araw na mga ka-agri. Nauna kasi ng ilang araw to. Ayun, tignan nyo, berde na siya. Hindi na siya katulad dun sa sultan natin kasi yung sultan medyo nahuli siya ng 3 araw. Ito, naabonohan ko na to mga ka-agri, oh. Tingnan nyo. Ang ganda na ng itsura niya, ayun, oh. Alisin natin itong mga ganito. Madali lang na maalisin ito, eh. Siguraduhin lang natin hindi natin mahawakan yung puno ng natin, sili. Kasi pag nahawakan natin yan, tapos inangat natin, bunot na yan. Tuloy nagagambol na siya. Tignan nyo mga ka-agri, oh, kaganda ng itsura niya. Hindi na siya yung kulay dilaw. Berde na talaga siya. 3 days pa lang yan mga ka-agri. Oh. Naabonohan. Ayun. Maganda na yung itsura niya. Kaya mga 1 week pa. Dadamuhan muna natin. Ayun mga ka-agri. Damo na yung lumalabas dun sa butas. Pero may tanim yan. Dadamuhan muna natin siya. Para maganda yung itsura niya. Ganito. Ganito lahat siya. Ayan. Berde na siya, kung makipapansin nyo, berde na. Ganyan na itsura niya mga ka-agri. Itong panigang natin. Ang nadamuhan natin dyan, hanggang doon sa tulos na yun. Makikita nyo may tulos doon. Ayan, yung dulo ng stick ko. Tapat nun mga ka-agri yung nadamuhan na natin. Ito. Oh. Ito, hanggang dito mga ka-agri yung nadamuhan na natin yung loob ng kuhan. Kaya tingnan nyo. 1 week pa mga ka-agri. Uulitin nga pala natin mga ka-agri yung pataba natin after 3 days. Kapag maliliit pa, okay lang, samantalahin na abono ng abono. Huwag lang yung medyo malalaki na siya, yung may bunga na. Siguro magpapalipas na tayo nun, mga 5 days, after 5 days na tayo mag-abono. Kasi pagka may bunga na mga ka-agri, maselan na yun. Hindi katulad dito, yung una mahina lang kasi maliit pa yung ugat. Hindi pa siya ganun kalakas. Pero hindi naman siya ganun kaselan kapag naabonohan na natin ng 1 beses. Kaya yung ikalawang sunod na to, hindi na siya maselan. Kaya 3 days lang, abonohan na natin siya. Tingnan nyo. Okay lang, kahit abono tayo ng abono kapag ganito palang kaliit. Para bumulas siya. Ayan, oh. Ganyan siya mga ka-agri. Yan, wala nang damo yan. Ang may damo lang dyan, ito, nasa labas ng plastic. Pag ganun, sa gitna, saka dito sa daanan ng tubig. Pero dito, walang damo yan. Ayan. Nakita nyo naman mga ka-agri, ang ganda. Siguro mga 1 week pa, papakita ko sa inyo. At mas maganda na rin talaga to. So ayun lang mga ka-agri.
Maraming salamat sa mga nag-subscribe at ngayon. At marami nga pala yung nag-subscribe nitong mga nakaraang araw mga ka-agri kasi 184 subscribers na tayo ngayon. Bali, salamat nga pala sa mga nag-subscribe na dagdagan tayo dito sa ating channel. Sisikapin ko naman na may ipakita sa inyo, may bigay sa inyo yung dapat mga ka-agri dito sa farming. Wala tayong tinatago dito mga ka-agri. kung ano yung itsura ng farm natin, yun yung pinapakita ko. Kung ano yung ina-apply natin, yun yung pinapakita ko rin. Ayan, no? Dadamuhan natin siya kasi may mga ganito siya. Madali lang namang alisin, gaganunin lang natin yan eh. Okay na. Pero pagsisikapan natin mga ka-agri na alisin lahat yan. So yun lang mga ka-agri at maraming salamat sa inyo sa suporta ng mga nag-subscribe. Saka sa mga nanonood mga ka-agri, please subscribe na rin kayo para syempre okay sa all right. Ayan. Tingnan nyo, ganda. Saka para pag nag-subscribe kasi kayo mga ka-agri, kapag nga nag-upload ulit ako, makikita nyo yung tuloy-tuloy na development ng tanim natin. Kasi ito lang naman yung binablog ko madalas. Pero plano ko na rin mag-vlog tungkol sa mag-aalaga rin kasi ako ng native na manok. So ganun lang mga ka-agri, maraming salamat sa inyo.